sabayan niyo na rin ako. Tayo po ay magsitayo at ating pong hingin kay God ang basbas ng kanyang salita. Our Father in heaven, Lord, let your Holy Spirit fall on us, Lord. Upon hearing your words, let it be fulfilled our soul, Jesus. Give us wisdom and understanding, Lord, and make your word will make us strongest words upon our living every day. Amen. Ang passage po natin ay Jeremiah 29:11-13. I alone know the pain I have for you. Plans to bring in prosperity and not disaster. Plans to bring you future you hope for. Then you all call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Amen. Yan po ang ating passage, mga kapatid. At ang subject ko ngayong gabi ay God's timing. Si brother ang unang nakasalo sa God's timing. That is God's timing. Binigay na sa kanya yung hinihingi niya na prayer na magkaroon na siya work. Di po ba? Amen. And ang aking team ay God's timing is the perfect time. Naniniwala ba kayo mga kapatid sa perfect time? Amen. And my transition, how will we achieve or enjoy the perfect time? So, dito, paano ba natin ma-achieve or ma-enjoy or sa matatamasa ang perfect time ni God sa atin? So, meron ako ditong 3 points. Yung una, we will wait and pray. Or we will wait patiently and continuous prayer. Dito po natin matatamasa ang sinasabing perfect time or God's timing. Ang sabi sa Bible, sa Psalm 27:14, wait for the Lord, be strong, and your heart take courage. At ang sabi din dito sa Ephesians chapter 6, verse 18, pray in the Spirit at all times on you, every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all the believers everywhere. Ayan, kailangan lang nating mag-antay, mag-pray palagi para yung God's timing na yan ay ating matatamasa or ating ma-achieve. Ang sabi din dito sa James 16, the earnest prayer of a righteous person has the great powers and produces wonderful results. So, kailangan talaga ang prayers, mga kapatid. Hindi lang yung basta ka lang mag-antay na para kang si Juan Tamad, na antay mo lang na malaglag yung bunga. Kailangan mo rin mag-pray, mag-antay, and of course, isasabay natin yung action natin. Hindi pwedeng hanggang bunga-bunga nga lang tayo. Siyempre, nandun yung action natin. Sabay natin yung sipag natin sa ating prayers. Amen po ba? Amen. And meron pang isang proof na sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5:17, never stop prayer. Kayo, humihinto ba kayo sa pag-pray? Di ba halos every oh Lord, oh God, please, lagi nating parang bukang bibig na sa ating mga believers yung pag-pray. Amen po ba? Yes. Kasi para sa mga unbelievers, yung ginagawa natin pag-pray, kung minsan parang pinagtatawanan nila tayo kasi hindi nila naintindihan, gawa nga ng hindi nga sila naniniwala sa mga prayers. Pero sa ating mga believers, yung pag-pray ay parang music na sa ating mga bunganga at tenga yung prayers. Amen? Amen. So wait with patience
and continuous prayer is the only way to enjoy the perfect time that God promises to us. Mga kapatid, God's timing is always right. Trusting God in our life is a greatest decision because God's perfect time is never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of fruit, but it's worth to wait. Amen? Amen. Mga kapatid, kumbaga yung explanation ko dito, mas babasahin ko kasi isinulat ko na talaga kasi I learned from the last time na parang inaano-ano ko lang, hindi pala kasi kung ano yung nasa isip ko nawawala na pala lahat. So, this time, isinulat ko na words to words. Kaya, pagpasensyahan nyo na ako, parang babasahin ko na lang po. Amen? Amen. To be deeper, mga kapatid, pray and wait with patience. We spend a lot of time in our lives waiting because of change is a process. Many people want changes, but they don't want to go through the waiting process. So, ibig sabihin, kailangan natin go through tayo sa waiting process bago natin ma-achieve ang perfect time ni God. Amen? Pinapamisa na po yun. Amen. But the truth is, waiting is given. And we are going to wait. If we got the wrong way, our lives will be miserable. But if we decide to wait God's way, we can become patient and enjoy the way. It takes practice, but as we let God help us and pray to Him in each situation, we develop patience, which is one of the most important on us as a Christian's virtues. And patience is the fruit of Spirit. Amen? Amen. According to the Bible in Galatians 5:22, chapter 5, verse 22, the fruit of Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, and faithfulness. So mga kapatid, huwag tayong mapapagod sa pag-antay at sa pagpapatuloy na pagdarasal kay God. Dahil si God, walang isang sandali na nag-i-escape sa kanyang mga pangako. Lahat ng kanyang mga pangako, igagrant niya kung ano yung hinihiling natin, igagrant niya kung iyon ay nararapat sa atin. Dahil only God knows kung ano ang tama at ano ang mas dapat sa atin. Kaya nga may kasabihan na sabing, God sometimes destroy our plans when He sees our plans will destroy us. Amen? Amen. So, iyan po ang aking point number 1. We wait and pray. So, sa subject ko na God's timing at ang aking theme na God's timing is a perfect time at ang aking tatlong points. Yung dalawang points pa lang yung binanggit ko kasi yung pangatlong points, surprise ko yung mamaya. So, may ganun. Para po pagpawisan ako lalo kahit malamig ang panahon. So, ang aking second point ay we hope and believe or learn to rely on God. Ang sabi dito sa Proverbs 16, chapter 16, verse 9. A man's mind plans his way, but the Lord directs his steps and makes them sure. So, dito pa lang mga kapatid, naalala ko na kaagad si ABCDE ng Jugs. So, taga-Jugs talaga ako. Kasi natatandaan ko yung ABCDE ng Jugs. So, alam niyo yung ABCD. Ang sabi dito sa D, man's plan his way, but Lord direct his steps and makes them sure. So si God talaga ang director ng ating mga plano, ng ating mga buhay. Amen? Amen. Ang sabi naman dito sa Proverbs chapter 20 verse 24,
Man's steps are ordered by Lord. How then can a man understand his way? Mga kapatid, when God directs our paths, He sometimes led us in a ways that don't make sense on us. Ang sabi dito, minsan si God kasi, nadala niya tayo sa mga bagay na hindi, na para sa atin, walang kabuluhan, walang kwenta kasi hindi natin ito naiintindihan. Kasi ang nasa isip at puso natin, kung ano yung gusto natin, doon tayo. While hindi natin naiintindihan na yung, kumbaga si God kasi, parang kung minsan mapaglaro siya sa atin. Paglalaruan niya tayo kasi tinitest kung hanggang saan yung faith mo sa akin. When God directs our path, He sometimes leads us in ways that don't make sense. So we're not always going to understand everything. We will experience struggle, confusion, and misery. But there is a better way. Ayun na nga, kasi minsan, ito talaga yung gusto ko, kaya nagkaka-trouble tayo, nagkakaroon tayo ng struggle, nagkakaroon tayo ng mga problema, kasi ini-insist natin yung gusto natin eh. Hindi na tayo nagre-rely sa kanya. Kung minsan, kasi naging mayabang tayo, ito gusto ko, kaya ko to. Bahala kayo dyan, parang gano'n. Nakakalimutan natin na yung director natin ay nasa taas. Amen? Ang sabi sa Proverbs, ang liit ko talaga dyan, kailangan ko talaga na para makita. Ang sabi sa Proverbs, chapter 3, verse 5 to 6. Learn on trust mga kapatid. Learn on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and your mind. And do not rely on your own insight and understanding. O ito na nga ba, sabi ko, di ba, minsan naging ganyan talaga tayo. So, isa po yung very wrong po yan mga kapatid. Minsan kasi nandun talaga yung kayabangan natin. Yung gusto natin na susunod, pero that was a big wrong. Amen? In all your ways, knows or recognize and acknowledge Him. And He will direct and make straight and plain our path. Amen? So, kailangan natin mag-rely kay God. Ilang na natin itong inulit-ulit na kailangan nagre-rely tayo sa Kanya kasi nga siya yung nag-iisang director ng buhay natin. This sounds so simple, yet too many people make the mistake of trying to figure everything out themselves. Nakuha po. Pasensya na kayo kasi wala tayong meron sana tayong mga pictures dyan na ipapakita. So, para sa pagpapalalim sa aking point number 2, most of us have spent our lives trying to take care of ourselves. But when we accept Christ as our Savior, we must learn to trust our lives to His care. Minsan nagiging busy na tayo sa pag-aalaga natin sa sarili, paganda dito, paganda doon. Takot tayong magkakasakit, pero nagkakasakit tayo kasi hindi na tayo nagre-rely kay God. Parang nakakalimutan natin siya. Yung pala dapat ipapaubaya natin yung buhay natin sa Kanya. Bahala na si God. Kung minsan ang line ko kasi, bahala na si Batman. Parang bahala na si Batman. Kung uubuhin ako, magkakasakit ako, basta papasok ako, bahala na si Batman. Parang ganun yung line ko. Si Batman sa taas. Hindi si Batman na yung nagtatawag. Ang sabi sa Psalm, chapter 31, verse 14 to 15. I trusted in, relied on, and was confident in you, O Lord. I said, you are my God, my times are in your hands. Amen. Yan ang
So dito sinasabi na kailangan talagang magtiwala tayo. Nandun talaga kay God. Yung tiwala, yung pag-asa, lahat-lahat. Dapat doon tayo kay God. Hindi yung bahala na, kaya ko na to. Pero hindi tayo nag-pray. Before natin sabihin na, I can do it. Dapat nag-pray pa lang muna tayo. Lord, I can do it, Lord. And then, bago tayo magbitiw ng salita, yes, I can do it. Amen? So dito mga kapatid, ito yung nag-i-end yung point number 2 ko, yung we hope and we believe or we should rely our God. Meron akong story, it's about sa isang delivery man. So yung point number 3 ko, itatanong ko sa inyo dito pagkatapos ng story ko. Isang delivery man, he was so humble. Believer, yung puso niya talaga nasa Panginoon. So ilang nag-antay siya, nag-antay, wala siyang delivery. So minsan nasabi niya, ano ba yan Lord? Bakit parang kumbaga sa pangingisda, maalon? Bakit wala? So instead na kumbaga nagagalit siya, nadidisappoint siya, nagpipray siya at nagtitiwala siya kay God na one day magbibigay ka rin sa akin Lord. So, time will come, God's timing, sabi nga. May isang order na dumating, which is, the order is enough na talaga para maabuluhan yung ilang araw na nawala sa kanya. So, yung order na yan is enough that day, or kahit sa susunod na araw pa. So, tuwang-tuwa siya, nagpapasalamat siya, thank you Lord, sabi ko na nga ba, hindi mo ako pababayaan. Thank you Lord, at ikay nandyan palagi sa akin, sabi nung delivery man. Habang nag-prepare siya doon sa delivery na in-order sa kanya na sapat, lagi niyong mga kapatid, enough sa kanya yung order na yon. Habang piniprepare niya, bigla na namang may tawa. At ang tawag na yon, it's a huge order. So, ibig sabihin, malaki yung order. Sobrang laki. So, mas lalo siyang natuwa. Di po ba? Kahit naman siguro na tayo mga kapatid, kung sa atin mangyayari. Di po ba? So, mas parang na-overwhelm tayo. Wow, Lord, ang bait mo talaga. Thank you, Lord. But, mga kapatid, be mind. Lagi natin pag-isipan ang bawat desisyon natin. At ang lagi natin dapat tayong nag-rely talaga kay God. So, nandun na yung malaking order. So, ang ginawa niya, nakalimot siya saglit. Sa halip na unahin niya yung order na enough na sa kanya, nakalimutan niya yun. Sabi niya sa sarili niya, ito muna unahin ko kasi malaki to. So, inuna niya yung malaking order. Siniset aside niya yung order na nauna. So, doon siya sa malaking order. Instead na ang gagamitin niya ay yung yung motor lang siguro niya, So, ginamit niya yung malaking truck niya kasi hindi kasya, kasi huge order daw eh. So, marami. So, inuna niya yun. At yun na nga, para shorten yung story, habang natapos na niya yung i-prepare yung mga orders, on the way na siya sa delivery niya. Habang nasa kalagitnaan siya ng delivery niya, may aksidente sa daan. Which is, nasa almost middle na siya ng niya, may aksidente at hindi pwedeng dumaan ni kahit sinong sasakyan. Kahit sino ka pa, dahil pinarangan ng mga pulis. So wala siyang magawa, na-delay na siya, wala siyang magawa kasi walang ibang pwedeng daanan, kundi bumalik siya sa pinagdaanan niya at doon naghanap ulit ng iba niyang pwedeng mapagdaanan. So, na-shorten na yung time niya. Kasi yung huge order na yun, dapat maka-arrive that time. Flat, maka-arrive that time. Kasi nga, yung order pala niya ay i-deliver it very far, far, far away. So, hindi siya nakarating sa saktong oras. Naiwan yung order nang mag-pick up. So, ang nangyari, umiyak siya. Wala siyang magawa, kundi magsisi at humingi siya ng patawad kay God. Alam niyo kung bakit? Saan siya nagkamali, mga kapatid? Anong meron
bakit nangyari sa kanyang ganon? Di ba nga, ginrant na ni Lord yung prayers niya. Binigay na sa kanya, mahigit pa sa pangangailangan niya. Pero dahil ang tao ay hindi makokontento. Hindi makontento ang tao. Kaya instead na unahin niya yung order na nauna, kasi di ba, bukang bibig sa atin, first come, first serve. Dapat doon siya. Hindi niya yung in-mistake niya yun kasi doon siya nag-focus sa malaking order. Na sana, kung inuna niya pala yung maliit na order, pwede naman palang mag-antay yung nahuling order. So isang pagkakamali lang tayo mga kapatid. Isang pagkakamali lang. Amen? Amen. Dapat matuto tayong makontento sa mga bagay na binigay ni God sa atin. Kahit maliit man yan, pasalamatan natin, tanggapin natin ng buong buo, at lagi tayong magpasalamat sa Kanya, at huwag natin kalimutan, laging mag-ask ng guidance sa Kanya. Every time na maggagawa tayo ng decision, which is yan din ang isang, I'm sorry, na dapat pala, every time na maggagawa tayo ng decision, especially big decision, dapat lagi tayong nagre-rely kay God. Amen? Amen. So ngayon mga kapatid, ang point number 3 ko, para sa inyo, anong magiging point number 3 ko? Ano yung magiging point number 3 ko doon? Be contented. Be content. Parang nagpapalinin na ako dito. Sorry po. Ang point number 3 ko mga kapatid is accept God's timing. Dapat matuto tayong tanggapin kung ano yung binigay na ni Lord. Yun na yun. Huwag tayong minsan kasi naging gahaman tayo sa mga bagay-bagay. Amen? Hindi tayo nakontento. Amen? So accept God's timing. You know, God has a funny way of doing things to get our attention. Amen? Amen. We often expect to from Him immediately. We often expect to hear from Him immediately when we call on Him. Yun tayo eh. Minsan gusto natin kaagad-agad eh. Agad-agad. Sumagot ka kaagad. Lord, ba't ayaw mo sumagot? Parang ganun, kung nasa harap lang natin si God, Lord, sagutin mo na kaagad. Parang ganun siguro. Ganyan minsan ang natin, ugali natin. However, we all know that that's not how God operates. Many times, He stalls and makes us wait. Amen? Mas marami yung time na kailangan talagang pag-antayin tayo ni Lord. Kasi nga, kailangan niya ititest niya tayo kung gaano tawag dito, yung pasensya mo, yung haba ng pagtsatsaga mo. Amen? We should be thankful and be contented on what He gives on us. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Ang sabi dito sa Thessalonians, 1 Thessalonians 5:18. I know what it is. Wait lang po. Ito po pala sa Thessalonians, ang sabi, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. Ang sabi naman dito sa Philippians chapter 4, verse 12. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned that secret of being content is in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in wants. Amen? Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Kasi alam ni Lord kung kailan tayo nangangailangan, kung ano yung ating mga pangangailangan. Kaya matuto tayong makontento. Amen? So mga kapatid, dyan po nag-i-end ang aking 3 points. Yung unang points ko po is, we wait and pray. Second point is, we hope and we believe. And number 3, accept God's
and pray, have hope and trust, and accept God's perfect time. Amen? I am now about to end my journey and sharing God's amazing, wonderful words. I hope and I pray that every words that we receive today will bring us joy, peace, and make it as strongest words in our daily living as a Christian. Amen? So Lord, I pray, Lord, my gratitude and prayers to you, Father God, we don't ask anything but on what we will in our life. It will be done in Jesus' name. Amen. Okay, thank you, Sister